Ayan, so magandang araw sa inyo mga kaibigan. No? Dito na naman tayo sa isang video. Magre-react ulit tayo. Kasi kahapon nga, nag-post ako ng isang vlogger sa Leyte. And regarding doon sa poverty corn. Kasi sumagot siya eh. Nanggagaslight eh. Kailangan natin sagutin ngayon. Actually, yung video niya, so dito kasi sa sinabi niya na sa mga tao na nagsabi na mali ako, paano naging mali ang pagtulong? Oo nga naman, tama naman. Hindi naman talaga mali ang pagtulong. At saka doon sa sinabi ko, wala akong sinabi na mali ang pagtulong. Never ko sinabi na mali ang pagtulong. Ang sinabi ko doon, mali yung ginawa mo. Kasi tumulong ka nga, pero nag-i-expect ka ng kapalit. Nagtampo ka kasi hindi nag-share yung tao na binigyan mo ng cellphone. 'Di ba? Ito naman wala namang mali sa pagtulong mo. Kaso nga lang, yung sinabi mo kasi dito, panggagaslight ba? Para mabaling yung atensyon ng mga tao at kakampi sa'yo. Dito lang ako para iparealize sa'yo at sabihin sa'yo na hindi tama na sabihin sa tao na dapat nagsishare sila lalo na binigyan mo sila. 'Di ba? Ang sama nun. Tama na sana yung nagbigay ka ng cellphone eh, 'di ba? Okay na sana 'yun kasi malaking tulong siguro sa ibang tao na binigyan mo ng cellphone. Huwag lang sanang ipang-scatter. Baka pumaldo, no? Paparinig natin yung sinabi na dito para malaman din ng ibang tao kung ano yung sinabi mo dito. Tsaka yung nagiging caption mo, kung match ba sila. Ilang araw lang simula may post natin na kailangan natin gawa ng bahay na sarili sila nanay. Mayroon na tayong naipon, 18,000 plus. Nakakapagod guys, pero alam ko. Malaki na din kasi 18,000, malaking tulong din yan. Okay na sana, papikit-pikit pa o ramdam na ramdam. So saan ako nagkamali dito sa taas pa lang sabi mo. Dito is about update. May tinulungan siya na tao para mapatayuan niya ng sariling bahay daw. And gusto niyang magpatayo ng bahay gamit ang ibang lupa at kakausapin nila paalam para magpatayo ng bahay sa pag-aari ng iba. Andyan siya parati, ayan. Andyan siya parati para gumabay sa akin. Hinihintay ko na lang guys yung may-ari ng lupa na makausap ko personal. Kasi sabi ng taga doon na pupunta daw yung may-ari ng may lupa para legal yung pagpaalam natin. Hindi ganito ganyan lang. Pag naipatayo na natin yung bahay ni nanay, magiging komportable na tayo na hindi na sila paalisin dito, paalisin doon, paalisin dito. Talagang andyan na sila kung saan natin i-build yung bahay nila nanay kasama yung apo na isang PWD. Basically, ganun lang naman. Update lang naman siya. So, kung magkano na yung naipon nila. Laki na pera. Ay, meron pa balang nakakatawa na part kasi nagpaparinig siya. Sige, tapusin natin mamaya yung video. So, dito nga, yung kasi, ginagawa niya kasi dito sa mga followers niya, mga supporters niya, doon siya humihingi ng mga tulong, kumbaga nagiging tulay para matulungan yung mga taga sa kanila, kababayan niya. Which is, okay lang naman, walang problema doon. Naintindihan ko naman kung bakit tinutulungan din ng iba. May mga rason din. Yung iba kasi dyan, mga kagrupo niya, yun yung mga tumutulong sa kanya para mag-ipon-ipon ng pera para ipang-share ng blessing. Which is, okay lang, walang problema doon. Kasi naiintindihan ko din naman yung mga ibang content creator na gusto din lumago yung channel nila, yung bahay nila. Oo, para lang ma-shoutout at saka ma-expand yung bahay nila. Okay lang yun. Walang problema doon. Gets ko yun. Gets ko ang point or ang process or ang theory na yun para lumaki lang talaga yung bahay or yung channel ninyo. So ituloy natin dun sa sinabi niya. Sa lahat ng mga nagpaabot, maraming salamat. Sa mga gusto pang magpaabot, abutin nyo na lang. Isama nyo na ako. Maawa kayo. Sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong. Yun na, nagparinig na siya na dapat isama din naman siya dun sa
grasya. Baka may maibigay kayo sa kanya. Again, hindi ako against sa pagtulong ninyo sa mga tao, sa mga kababayan ninyo, sa mga kapwa natin Pilipino, lalo na dun sa mga less fortunate talaga. There are ways para makatulong tayo. Para sa akin kasi, mas maganda kasi na tulungan natin sila at bigyan natin sila ng mga oportunidad or paraan para makapagtrabaho, bigyan natin sila ng oportunidad na maging parte ng community na hindi lang sinusubuan natin. Instead na bibigyan natin sila ng pera, araw-araw bibigyan natin sila ng pagkain, what if the next day wala na silang makain, wala na silang maisubo sa bibig nila? Anong gagawin ninyo? Di nga, di ba? So, for me, better na bigyan niyo sila ng mga opportunities like trabaho, di ba? Hindi yung puro na lang natin sinusubukan. Ay, nako, di kayo nagsasawa na panay na lang bigay ng dilatan, bigay ng noodles. Paano the next day wala na silang makain? Babalikan nila naman. Lalapit na naman sa inyo kasi wala na naman silang makain. It's not the right way para tumulong. So again, yun lang naman ang point ko dito is mas natutuwa pa ako dun sa mga tao na pilay or kahit kulang sila ng pangangatawan is nagtatrabaho. Doon, mas na-appreciate ko pa kung yung mga tao na yun bibigyan mo ng tulong. Yun lang, maraming salamat sa pagsagot mo. Tama na ang pang-gaslight. Ginagaslight mo kami. So again guys, maraming salamat sa panonood at hanggang dyan na lang and I will see you the next time.